Hi guys, welcome back to my channel. This is Leona, and for today's video, we will be talking about malaki ba talaga ang sahod ng mga call center agent? So tune into this video and we will talk about it, okay? Pagdating kasi sa BPO or sa call center, hindi naman kagad malaki ang sahod. Nung nag-start nga ako sa BPO, way back 2007, I'm only earning 10,000 per month. That's way back 2007. Pero, syempre, habang tumatagal ka, tumataas naman yung sahod mo. Let's say sa company, may mga company kasi na every year nag-i-increase. Tapos, let's say, may ibang company, based from my experience, may ibang company na after 3 years, minsan nag-lock na sila. Like for example, nag-start ka, basic mo let's say is 16,000. So after 3 years, nadagdagan ka ng 3,000 pesos. So mag-e-end ka ng 19 basic. So, minsan may ganon, may lock-in period, ganyan. Kapag umabot ka na ng 3 years or minsan 5 years, lock na. In order for you to increase your basic salary, you need to apply for a position. Let's say be an SME, be a TL, or a trainer if you have passion in teaching, or other positions like QA, so workforce management, ganon. Para mapilitan kang mag-step sa ladder, alam mo 'yon. Para tumaas ang sahod mo. Also, sa BPO, may mga iba't iba pang ways to earn more money. Like, may incentive kasi, may incentive. If you are able to hit your goal at nakapag-incentive ka, you will be able to add more sa yung pay every month, ganyan. Kung may upselling sa account mo, that's also a good thing kasi minsan nakakakuha ka ng additional from benta or upselling. Mas malaki talaga kapag yung mga sales account. Kasi kapag sales account, they have quota. And kapag yung quota mo na reach mo tapos lumagpas ka pa, there is a huge possibility na mas malaki yung makuha mo. Rinig ko nga dati, yung mga kumukota, mga kakilala ko dati sa ibang call center, hindi na nila pinapansin yung sahod nila kasi yung incentive nila sa benta mas malaki. So ganun, may ganun ha. It really depends, kasi sa BPO, iba-iba per account ang pinaka package. Means package yan kasi maliban sa mga allowance, may basic ka. So, yun. Also, yung mga additional add-ons, like for example, referral bonus. If you can take advantage of referral bonus, why not? Kasi, let's say, meron kayong promo or merong promotion sa company ninyo na kapag nag-refer ka, you can get as much as 5,000. It will be provided to you after 3 months nung ni-refer mo and after 6 months, yan. Additional yan, guys. So, may mga kakilala ako dati na ganun. Super refer talaga sila. Kasi nga, gusto talaga nilang mas malaki yung ma-bring home nilang salary or pay every 15th and 30th. Also, pwede ka din namang let's say, nakapag-apply ka na or whatsoever, pero hindi ka pa rin happy sa salary mo, matagal ka na sa trabaho mo, why not look for another opportunity from a different company? Most of the time nangyayari yon. Kasi, let's say yung mga TL, pag internal hire ka kasi, ang baba pa rin ng sahod compared sa external. So, yung mga TL, nagigain lang sila ng, kapag internal hire ka, nagigain sila ng experience. And kung sakasakali, dumating ang panahon na hindi na talaga umaangat, then the next
the next thing that they can do is to apply for a higher position, or kung hindi sila matanggap or hindi talaga para sa kanila, then transfer to a different company that can offer higher compensation compared sa current nilang trabaho or current nilang company. Kasi for sure, mas malaki ang offer sa iba. Mas malaki ang offer kapag external hiring. So yun, ganun din sa mga agents, naghahanap sila ng better na account na may mas mataas na package. Kasi depende talaga yan. Depende sa account, depende din sa company. So, let's say, for example, merong isang account na, let's say, for example lang, AT&T. May AT&T dito sa company A, tapos may AT&T rin dito sa company B, pero mas malaki ang offer dito sa company B, di ba? So, nandito ka sa company A, and you realize na mas malaki palang offer dun sa kabila. So, dahil gamay mo naman na yung account, lipat ka na lang. Ganon. So, nangyayari yun sa BPO at sa ibang mga call center agent. Now, kailan ba mas magandang mag-resign? If you will ask me, kailan mas magandang mag-resign at para walang masyadong conflict, it is better na makuha mo na yung 13th month pay mo by December. And before mag-New Year, dapat resign ka na. So that, kapag nag-apply ka by January, wala ka ng company at hihingaan ka pa ng mga kung ano-ano especially sa BIR. Kasi kapag meron kang company within the same year, maglilipatan pa ng something, basta nakalimutan ko yung term. Basta yun, kailangan may transfer of chineneling barurot. Minsan may mga company na hindi sila yung nag-aasikaso, minsan ikaw pag-aasikasuhin nila. So, mahirap yun. So, it is better then na sa next year, iba na yung company mo. Hindi yung magre-resign ka ng, let's say, resign ka ng January 1, January 2 hire ka na sa ibang company. Pasok pa din yung huling company mo. Maglilipat ka pa din ng, ano pa tawag doon? RTO, ganyan. Yun ata yun. So, yun. Para ma-update sa tax mo. So, yun. So, it is better talaga na mag-resign bago magpalit ng taon. Nakuha mo na yung 13th month pay mo, tapos nakuha mo na yung pay mo ng 15th or ng 20th, kung sakali ganun. Yes, there you go. So, yun na guys. So, I hope you have learned something from this video. And don't forget to like this video, hit the subscribe button, and don't forget to hit the notification bell so you guys will be notified on my next upload, okay? So, thank you guys for watching this video and have a great day. Bye-bye!